Marshall Pick, Kabanata 4053. Igalang ang aking salita. Hindi mapigilan ni Yang Kai na imulat ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang sense of superiority ng lalaking ito, pero gusto talaga niya itong maging general niya. Pareho silang mga disipulo ng Blessed Land, ngunit kumpara kay Shuzin, ito ay tulad ng paghahambing ng langit at lupa. Hindi mo na siya kailangang pansinin. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay, at magalang na umatras si Chen Yu. Mabilis na kumalat ang balita na si Yang Kai ay naging foreign elder ng Qixing, na ikinagulat ng maraming tao. Akala nila babalik ang Killing Star na ito at lalaban sa Qixing, pero sinong mag-aakala na haantong sa ganito? Anong uri ng presyo ang binayaran ng Qixing? Hindi lamang nila pinayapa ang galit ni Yang Kai, ngunit hiniram din nila ang kanyang impluwensya. Kumalat ang balita na ang Great Master ng Qixing, si Zhao Baichuan, ay personal na pinangunahan ang ilang masters upang bisitahin si Yang Kai at nakipag-usap ng matagal sa kanya bago siya pumayag na maging foreign elder ng Qixing. Matapos malutas ang krisis, nagalak ang mga alagad ng Qixing. Bago ito, sila ay nasa tenterhooks. Kung talagang gustong salakayin ni Yang Kai ang Qixing, tiyak na mahihirapan sila. Ngayong naging foreign elder na nila si Yang Kai, hindi lang nila kailangang lumaban, kundi mayroon din silang proteksyon. Kasama itong Killing Star dito, sinong maglalakas loob na manggulo? Ang mga nang-ahas na pumunta, ang kapalaran ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay isang magandang halimbawa. Pagkalipas ng ilang araw, isa na namang nakakasira ng lupa na balita ang kumalat na parang apoy sa Star City. Ang Sword Pavilion Star Market ay nasira, na may mga bakas ng isang mahusay na labanan na naiwan. Walang buhay sa Star Market. Noong araw na kumalat ang balita, nagulat ang buong lungsod sa malupit na pamamaraan ni Yang Kai. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa Sword Pavilion Star Market, ngunit nang makita nila ang resulta, inisip nilang lahat na ito ay kagagawan ni Yang Kai. Ipinahayag pa ni Qixing ang bagay na ito at baliw na itinaguyod ito. Sa loob ng ilang panahon, ang mabangis na pangalan ni Yang Kai ay kumalat ng malawakan, at ilang mga kuta ng cultivator sa loob ng radius na higit sa 100,000 li ang nakarinig tungkol dito. Nabalitaan na itong Yang Kai na ito ay may 3 ulo at 6 na braso, isang taas na 8 talampakan at 8 pulgada, isang mabangis na mukha, at isang malupit na ugali. Papatay siya para mailabas ang galit niya. Gayunpaman, hindi naging desyerto ang Red Star Star City. Sa halip, ito ay naging mas masigla. Araw-araw, maraming cultivator ang dumating para sumali sa Red Star. Sa Great Cosmological Realm, ang pagkakaroon ng isang malakas na taga-suporta at isang matatag na muog ay lubos na magpapataas ng kaligtasan ng isang tao. Halos lahat ng cultivator ay nasaksihan ng takot sa pag-agos ng hayop. Maraming kuta ng cultivator ang nawasak ng mabangis na mga hayop na sumasakop sa mga bundok at kapatagan. Ngayong nawasak na ang Sword Pavilion, ang Crimson Star ang naging pinakamalaking puwersa, kaya natural na dumagsa ang mga tao dito. Mayroong kahit ilang maliliit na kuta na may mga pangkat ng daan-daang tao na umaaligid. Sa Star Market, muling naibalik ang sitwasyon ng pagsisikip. Sa loob lamang ng 100 araw, mahigit 100,000 katao ang nagtipon dito, at ang bilang ng mga tao sa Crimson Star ay higit sa doble. Ito ang resulta ng mahigpit na kontrol at pagpili ng mga masters, kung hindi, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang maaari nilang tanggapin. Sa mas maraming tao, kinailangan ding palawakin ang Star Market. Ang buong Star Market ay abala sa aktibidad. Ang mga bagong gusali ay sunod-sunod na itinayo, at ang gilid ng Star Market ay unti-unting lumawak palabas. Kung ikukumpara sa simula, ang lugar ay nadagdagan ng kalahati, at ito ay lumalawak pa rin. Sa mas maraming tao, natural na naging mas madalas ang mga transaksyon, at tumaas din ang kita ng Crimson Star. Ngayon, mas mahirap magrente ng tindahan sa magandang lokasyon sa Star Market. Muling umaatres ang Great Master, kaya't si Chen Tianfei, na namamahala sa operasyon ng Crimson Star, ay ngumingiti araw-araw. Pagkaraan ng ilang sandali, sa mansyon ni Yang Kai, naupo si Yang Kai sa isang upuan at sinuri ang mga materyales sa Small Sealed World gamit ang kanyang Divine Sense. Pagkatapos ng mahigit 10 araw ng abalang trabaho, ang mga bagay sa libu-libong space rings ay inayos na ni Guo Ziyan at ng iba pa. Nang walang binanggit pa, ang heaven opening pills lang na nakolekta nila ay umabot na sa daan-daang milyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga space ring ng 10,000 tao. Kahit na ang bawat tao ay mayroon lamang 1,000 pildores, iyon ay 10 milyon pa rin ng heaven opening pills. Karamihan sa mga tao sa Emperor Realm ay hindi masyadong mayaman, ngunit hindi ito maaaring makatulong. Sa mababang lakas, kakaunti ang mga pagkakataon upang makakuha ng magagandang bagay. Higit pa riyan,
kailangan pa nilang bumili ng ilang cultivation materials, kaya natural na hindi sila makatipid ng maraming heaven opening pills. Ang mga mayaman ay ang low-grade at mid-grade heaven opening pills. Ang low-grade heaven opening pills ay mas maganda, na may 1 o 2 milyon na nakaimbak, ngunit ang mid-grade heaven opening pills ay hindi kapanipaniwala, na halos lahat ng mga ito ay may 10-10 milyong heaven opening pills. Gayunpaman, kumpara sa netong halaga ng Pavilion Master ng Sword Pavilion, ang daan-daang milyong heaven opening pills na ito ay parang isang maliit na wizard na nakikipagkita sa isang great wizard. Ang lalaking iyon ay may higit sa 1 bilyong heaven opening pills. Nakakatakot na numero. Iniisip kung paano nagkautang si Yang Kai sa Lady Boss ng 10 milyong heaven opening pills noon, kailangan niyang tumakbo ng walang pagod. Ngayon, ang 10 milyong heaven opening pills ay isang patak lang sa balde para sa kanya. Hindi inisip ni Yang Kai na sobra ito. Ang 1 bilyong heaven opening pills ay parang napakarami, ngunit nang ang mga tao sa Star Boundary ay dumating sa 3,000 realms, hindi niya alam kung ito ay sapat na. Bukod sa heaven opening pills, ang iba ay natural na lahat ng uri ng mga table tasks, mga lihim na pamamaraan, mga lihim na kayamanan, cultivation methods, at mga lihim na manual. Ang mga ito ay hindi gaanong napakinabanggan. Hindi pa banggitin ang oras na ginugol sa paglilinang sa kanila, ang kanilang kapangyarihan ay maaaring hindi kinakailangang maihambing sa sariling divine technique ni Yang Kai. Ang susi ay ang mga materyales sa paglilinang. Mula sa 1st grade hanggang 6th grade, yin, yang, at 5 elements, lahat ay magagamit. Imposibleng kalkulahin ang mga materyales sa ibaba ng 3rd grade, at ang 4th grade at 5th grade ay mas bihira. Para sa 6th grade, si Go Ziyan at ang iba ay nakakita lamang ng 3 na natagpuan sa space ring ni Zhongfan. Malamang na inani sila sa Great Cosmological Realm. Ito ay ganap na kayamanan ng mga patay, na walang kahirap-hirap na nakuha. Ang tunog ng maayos na mga yabag ay nanggaling sa labas ng pinto. Sa pangunguna ni Go Ziyan, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Master, tumayo si Go Ziyan at ikinulong ang kanyang mga kamao. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ang kanyang mga tingin ay dumaan sa grupo ng mga tao sa ibaba, at sinabi niya. Tinawag ko kayo dito ngayon upang tuparin ang aking pangako. Ang mga hindi nakakondense ng isang dawsil, humakbang pasulong. Hindi alam ng lahat kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai, ngunit matapos siyang marinig, sumunod pa rin sila. Shua shua shua, 100 tao ang humakbang. Ang mga taong ito ay nilinang hanggang sa rurok ng Emperor Realm, ngunit hindi nag-condensed ng dawsil, tulad ni Luo Hai noon. Sinulyapan sila ni Yang Kai at bahagyang tumango. Ang mga nakakondensed ng dawsil at hindi nalilinang ang kapangyarihan ng yin, yang, o 5 elements, humakbang pasulong. Isa pang 200 o higit pang mga tao ang payo. Kayong lahat ay nilinang ang kapangyarihan ng yin, yang, o 5 elements. Tiningnan ni Yang Kai ang natitirang mga tao. Ang mga taong ito, maliban kay Go Ziyan na nasa Heaven Opening Realm, ay pawang mula sa Emperor Realm. Hindi kasama ang mga hindi nag-condense ng dawsil at ang mga hindi nakakultivate ng kapangyarihan ng yin, yang, o 5 elements, ang iba ay natural na naglilinang. Oo. Sabay-sabay na sagot ng mga natitirang tao. Ilang kapangyarihan na ba kayong lahat? Sabihin mo sa akin isa-isa. Tiningnan sila ni Yang Kai ng may interes. Nagkatinginan ang lahat, hindi alam ang isasagot. Hindi napigilan ni Go Ziyan na sumigaw. Nagtatanong si Master, sagutin mo lang. Masakit sa ulo, magsalita ka. Isang pandak na lalaki na may mukha na parang USA at mga mata na parang daga at isang ulong puno ng langib na nahihiya at ikinulong ang kanyang mga kamao. Sa pagtugon sa Master, ang hamak na ito ay walang talento at pinalapot lamang ang kapangyarihan ng water element, isang 2nd grade. Ano naman sayo? Lumingon si Yang Kai sa susunod na tao. Sabi ng taong iyon, ako ay nag-condense ng earth, metal, at water. Isa sa kanila ay nasa 3rd grade, at ang dalawa naman ay nasa 2nd grade. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang hikayatin pa sila ni Yang Kai. Isa-isang nagulat ang dosenang mga tao. Iilan lang, tulad ng Scabby Head, ang nag-condense ng isang kapangyarihan, habang ang marami ay kalahating hakbang na ang layo mula sa pagpasok sa Heaven Opening Realm. Isang huling kapangyarihan lang ang kailangan nila para makalusot, ngunit hindi mataas ang kanilang hanay. Lahat sila ay nasa 2nd o 3rd grade, at walang tao sa 4th grade. Hindi nila kasalanan na hindi mataas ang kanilang mga ambisyon. Nakatira sila sa ibaba, at sapat na iyon para makalusot sila sa Heaven Opening Realm. Paano sila magiging kwalipikadong maging mapili? Halimbawa, si Meng Hong, ang punong disipulo ng Great Moon Province, ay pinaikli pa lamang ang 3rd grade noong panahong iyon.
Pagkatapos makinig, sinabi ni Yang Kai. Dahil na-condensed nyo na ang inyong mga kapangyarihan, nabuo na ang iyong pundasyon. Maliban kung makakita ka ng Taiyi Divine Pure Water o iba pang heavenly treasures para linisin ang iyong mga seal at muling itayo ang iyong pundasyon, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay magiging limitado. Ang dosenang mga tao sa ibaba ay halatang alam ang kanilang sitwasyon, at nang marinig nila ito, lahat sila ay napangiti na nahihiya. Gayunpaman, binago ni Yang Kai ang paksa. Bagaman nabuo na ang iyong pundasyon, maaari ka pa ring makakuha ng mas malakas na kapangyarihan sa pundasyong ito. Sa tingin ko alam mo lahat na maaaring may malaking agwat sa lakas sa pagitan ng mga nasa 3rd grade at ng mga nasa Heaven Opening Realm. Nag-iisip na sinabi ni Guo Ziyan. Master, ang tinutukoy mo ba ay ang hanay ng kapangyarihan ng Yin, Yang at 5 elements sa oras ng pagpasok sa Heaven Opening Realm? Tumango si Yang Kai at sinabing, tama, pareho kayong may pundasyon ng 3rd grade. Kung ang isa sa inyo ay may lakas ng 3rd grade habang ang isa naman ay may ilang lakas ng 4th grade o mas mataas, kung gayon ang lakas na kaya ninyo. Ang pagpapakita ay natural na magiging mas malakas kaysa sa dating. Kaya, hindi mo kailangang maawa para sa iyong sarili. Pinili mo ang iyong sariling landas, at hindi ka maaaring bumalik. Maaari kang pumunta ng higit pa sa landas na ito. Tumayo si Yang Kai. Sa araw na iyon sa Yuan Magnetic Mountain, ang haring ito ay nagsabi na kung mayroon kang anumang mga kahilingan sa hinaharap, ang haring ito ay hindi magiging maramo. 5th grade man o 6th grade, hanggat mayroon kang kakayahang pinuhin ito, maaari kayong lumapit sa akin para dito. Ngayon, oras na para tuparin ang pangakong ito. Sa pagtingin sa dosenang mga tao, sinabi ni Yang Kai. Anong uri ng kapangyarihan ang gusto ninyo? Sabihin mo sa akin ang iyong sarili. Nang marinig ito, agad na natuwa ang dosenang mga tao. Bagamat sinabi nga ito ni Yang Kai noong panahong iyon, walang nag-iisip na gagawin niya talaga ito. Hindi nila inaasahan na siya ang magkukusa para banggitin ito ngayon, na sapat na para ipakita ang kanyang sinseridad. Master, seryoso ka ba? Nagulat ang lalaking may scabby-headed. Ibibigay mo sa akin ang 6th grade kahit gusto ko. Sinipa siya ni Guo Ziyan at pinagalitan. Gusto mong pinuhin ang 6th grade gamit lang ang iyong lakas. Dapat mong isaalang-alang muna ang sarili mong kakayahan, mabahong brat. Huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Sinipa sa lupa ang lalaking may scabby-headed, pero wala siyang pakialam. Tinapik niya ang puwete niya at tumayo. Si Master mismo ang nagsabi, hindi ako. Napangiti si Yang Kai. Kung gusto mo ang 6th grade, ibibigay ko sa iyo ang 6th grade, ngunit ang saligan ay may kakayahan kang pinuhin ito. Kung hindi, ang pagbibigay nito sa iyo ay makakasama lamang sa iyong buhay. Kung ang kakayahan ng isang tao ay hindi sapat, ang puwersahang pag-condense ng isang mataas na antas ng kapangyarihan ay magiging sanhi lamang ng dowsil na hindi ito makayanan. Sa oras na iyon, ang dowsil ay masisira, at ang pinakamasama ay ang kamatayan. Pilyong tumawa ang lalaking may siraulo. Ayoko ng 6th grade. Mapurol ang kakayahan ng isang ito, kaya paano ko mapipino ang 6th grade? Ang 4th grade. Ang 3rd grade lang ang gusto ko. Nang makitang nakatitig sa kanya si Guo Ziyan, nagmamadali niyang binago ang kanyang mga salita. Casual na inihagis ni Yang Kai ang isang item. Kung titingnan mo ang iyong kakayahan, bagaman hindi masyadong outstanding, hindi rin masyadong mapurol. Ang 4th grade ay dapat na iyong limitasyon. Kunin mo itong 4th grade wood marrow. Pinuhin mo lang ang water element, kaya ang wood element ang susunod. Kapag napino mo na ang wood element, pumunta sa haring ito para sa fire element. Martial Peak, Kabanata 4054. Ang subordinate na ito ay may anak na babae. Nahuli ito ng scabby head at sa masusing pagsisiyasat ay nalaman na isa talaga itong piraso ng 4th grade wood marrow. Dapat itong maging ubod ng 1,000 taong gulang na sinaunang puno, na naging sanhi ng kanyang labis na kagalakan sa isang sandali. Maraming salamat Master para sa Reg Along ito. Ang munting ito ay tiyak na susunod sa pamumuno ni Master sa hinaharap at hindi magdadalawang isip na isakripisyo ang kanyang buhay para sa Master. Nag-uuri-uri sila sa libu-libong space rings noon at dumaan sa hindi mabilang na magagandang bagay, ngunit wala sa mga bagay na iyon ang naging sa kanila. Gayunpaman, itong 4th grade wood marrow na nasa harapan nila ay talagang kanila, kaya ibang-iba ang pakiramdam. Nang makita ito, napabuntong hininga rin ang iba pang mga taong naruroon. Kailan ba sila, ang pinakamababang antas ng tauhan, ay nakakita ng ganitong mapagbigay na amo? Noong nakaraan, kapag sila ay nagsusumikap sa Crimson Star, bagamat may mga pagkakataon na ang mga gantimpala ay ibinibigay batay sa merito, na nakakaalam kung ilang beses nila kailangang dilaan ang talom upang makaipon ng sapat na materyales. Kung hindi, hindi sila magpupumilit ng napakapait hanggang ngayon, na hindi mabuksan ang langit.
Ngunit ngayon, si Yang Kai ay walang casual na nagbigay sa kanila ng isang piraso ng 4th grade wood marrow at sinabi pa na kung sakaling kailanganin ng Scabby Head ang mga materyales ng fire attribute sa hinaharap, maaari niyang hilingin ang mga ito. Sa madaling salita, hanggat hindi namatay ang Scabby Head, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga materyales sa paglilinang. Kapag ang 5 elements at ang yin at yang sa kanyang dowsil ay kumpleto na, lalampas siya sa Heaven Opening Realm. Kung magtagumpay man siya sa panahong iyon, depende iyon sa sarili niyang pangunawa at kapalaran. Dahil ganito ang Scabby Head, natural na hindi sila tretuhin ng iba. Bagamat alam ng lahat na ang ani ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay napakalaki, at ang isang piraso ng 4th grade wood marrow ay maaaring hindi gaanong sa kanya. Sa karamihan, ito ay isang maliit na halaga ng langis at tubig, ngunit ito ay sapat pa rin upang magunjok sa lahat. Ang master na sinundan nila sa pagkakataong ito ay tila ibang-iba sa nakilala nila noon. Pagkatapos ng Scabby Head, isa pang binata ang humakbang pasulong, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabing, Master, gusto kong humingi ng isang piraso ng 4th grade metal essence. Buti, tumanggo si Yang Kai at casual na naghagis ng 4th grade Yuan Magnetic Divine Stone patungo sa binata. Pinuhin mo itong mabuti, baka mauunawaan mo ang Yuan Magnetic Divine Light mula rito. Ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light na iyon ay pambihira, kung kaya mo, unawain mo ito, malaki ang pakinabang nito sa iyo. Tuwang-tuwang nagpahayag ng pasasalamat ang taong iyon. Nasaksihan din niya ang lakas ng Yuan Magnetic Divine Light. Nalampasan nito ang 2,000 hanggang 3,000 miyembro ng Thunderlight Sect, na tuluyang nilipol sila. Kung talagang mauunawaan niya ang Yuan Magnetic Divine Light mula sa Yuan Magnetic Divine Stone na ito, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Kahit na hindi niya makamit ang parehong tagumpay ni Yang Kai sa Yuan Magnetic Divine Board, magkakaroon pa rin siya ng malaking kalamangan sa isang one-on-one na labanan. Isa-isang humakbang ang cultivator at sinabi ang kanilang mga pangangailangan. Ibinigay ni Yang Kai ang bawat kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang mga kakayahan ng mga taong ito ay talagang limitado. Ang ilan sa kanila ay maaari lamang mag-condense ng mga materyales sa 3rd grade. Wala man lang humingi sa kanila ng mga materyales sa 5th grade. Isa rin itong personal na trahedya. Sa kakayahan at pangunawa ng isang tao, may mga bagay na sadyang hindi maaaring pilitin. Hindi nagtagal, lahat ng 12-dosenang taong ito ay tumanggap ng kanilang mga gantimpala at tumayo sa gilid, masayang nag-i-inspeksyon sa mga kayamanan sa kanilang space rings, lihim na nagdesisyon na pinuhin sila ng maayos pagkatapos nilang bumalik, na nagsusumikap na ay latag ang pundasyon para sa Heaven Opening Realm bago nagsara ang Great Cosmological Realm. Kapag nagsara ang Great Cosmological Realm, sila ay agad na lalampas sa Heaven Opening Realm. Sa oras na iyon, magagawa nilang pumailang lang 70,000 kilometro sa kalangitan at pumailang lang sa mga ulap. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai upang tumingin sa isa pang grupo ng mga tao. Ang mga taong ito ay pinakondensed ang kanilang mga dowsils at walang oras o mapagkukunan upang linangin ang yin, yang at 5 elements force. Kung ikukumpara kay Scabby Head at sa iba pa na mayroon ng matibay na pundasyon, walang alinlangan na mas maganda ang kanilang sitwasyon. Kahit na nag-condense na nila ang mga dowsils, hindi sila nagtanim ng anumang uri ng enerhiya na maaaring hatiin ang kalangitan, kaya't maaari nilang kalmado na pumili ng mga materyales na pinakaangkop para sa kanila at itaas ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap sa pinakadakilang lawak. Sa karanasan ng nakaraang grupo ng mga tao, natural na alam nila kung anong uri ng mga kahilingan ang dapat nilang gawin sa sandaling ito. Hindi maramaw si Yang Kai at ibinahagi niya ang kanyang sariling karanasan sa paglilinang. Mas mainam na simulan mo ang paglilinang gamit ang wood element. Ang wood element ay pangunahing ginagamit para sa pagpapagaling at pagbawi, at kumpara sa iba pang yin-yang 5 elements force, ito rin ay ang pinakabanayad at hindi gaanong mapanganib na pinuhin. Higit pa rito, pagkatapos itong pinuhin, napaka-praktikal din ito. Kung nasugatan ka, mapapabilis pa ng wood element force ang iyong paggaling. Noong una niyang i-condensed ang yin, yang at 5 elements force, hindi niya alam ang alinman dito. Pinino lang niya ang immortal tree at isinama ito sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa pinakamatatag na landas ng paglilinang kapag nagkataon. Sa oras na iyon, hindi pa niya naiintindihan ang mga misteryo ng Heaven Opening Realm. Ngayong binibigyan niya sila ng mga payo, natural na sinunod ng mga taong ito ang kanyang mga tagubilin. Isa-isa nilang sinabi ang kanilang mga kahilingan. Katulad ng unang grupo, lahat sila ay 3rd grade o 4th grade cultivator. Nang oras na ng huling tao, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Master, ang hamak na ito ay gustong humingi ng 5th grade wood element force. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang nakataas ang kanyang mga mata. 5th grade.
Lahat ng iba ay tumingin din sa kanya ng may pagtataka. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang taong humingi kay Yang Kai ng 5th grade Wood Element Force. Oo, tumango ang lalaki. Maingat na sinuri ni Yang Kai ang taong ito at nalaman niyang hindi na siya bata, mga 40 taong gulang. Napakatibay niya at panay ang aura. Bagamat nakatayo lang siya, naglabas siya ng heroic aura. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Guo Ziyan, ngunit nang magsasalita na sana siya, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinigilan siya, lumingon sa lalaki at nagtanong. Ano ang pangalan mo? Kinuyam ng lalaki ang kanyang mga kamao at sinabi. Ang hamak na ito ay tinatawag na lang Qingshan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Ang hamak na ito ay tiwala na kaya niyang pinuhin ang isang 5th grade Wood Element Force. Humihingi ako ng pahintulot ng master. Mabuti, mabuti, mabuti. Ngumiti si Yang Kai at tumango. Hindi lang siya nagalit, kundi medyo masaya rin siya. Gamit ang kanyang divine sense para hanapin saglit ang kanyang space ring, inilabas niya ang isang bagay na parang blood coral na halos 1 metro ang taas. Hindi ko alam kung ano ang bagay na ito, ngunit bagamat ito ay sa wood element, mayroon itong madugong aura. Kung kaya mo itong pinuhin, dapat ay may naiintindihan ka mula rito. Kunin mo. Marami siyang 5th grade wood element force na materyales sa kanyang space ring, ngunit pagkatapos ikumpara ang mga ito ay dapat na may pinakamataas na kalidad. Kahit na ang mga materyales sa 5th grade wood element ay magkakaroon ng ilang pagkakaiba. Nagliwanag din ang mga mata nilang Qingshan habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing. Salamat, Master. Masaya niyang inilagay ang malakoral na bagay na may dugo sa kanyang space ring at umatras sa gilid. Naiinggit sa kanya ang grupo. Dati, noong sinabi ni Yang Kai na ibibigay niya ang 5th grade materials o 6th grade, hindi sa nagdududa sila sa mga salita ni Yang Kai, ngunit hindi sila kwalipikado kahit na gusto nila. Nagtakda silang tsindihan ng isang president, at tinitingnan ang ekspresyon ni Yang Kai, talagang napakasaya niya. Malinaw, hindi niya sila tinatrato bilang mga tagalabas at nais na alagaan sila bilang kanyang sariling koponan. Lihim niyang ikinagalit ang sarili niyang kawalan ng kakayahan. Kung hindi, sa Great Cosmological Realm, kasama si Yang Kai bilang kanyang taga-suporta, gaano kahirap para sa kanya na maabot ang mga materyales ng 5th grade o 6th grade Wood Element Force para maging Heaven Opening Realm. Ang dalawang grupo ng mga tao ay nakatanggap ng kani-kanilang mga gantimpala, at ang natitirang grupo ng Heaven Opening Realm Cultivator na hindi man lang nakakondense ng Dowsil ay tumingin ng may pagkainggit. Niwala silang Dowsil, kaya natural na hindi sila kwalipikadong humingi ng anumang materyales, at hindi nila alam kung ano ang igaganti sa kanila ni Yang Kai sa pagkakataong ito. Habang nag-iisip sila tungkol dito, biglang lumingon si Yang Kai at tumingin sa kanila. Para sa inyo. Kayo ang pinakamalambot, dahil hindi pa kayo nakakapag-condense ng Dowsil, huwag kayong magmadali. Samantalahin ang pagkakataong ito para palakasin ang iyong pundasyon at paunlarin ang iyong potensyal hanggang sa limitasyon, Guo Ziyan. Narito ang hamak na ito. Sigaw ni Guo Ziyan sa malalim na boses. Dalhin ang mga taong ito at sanayin silang mabuti. Gusto kong makayanan ng kanilang mga Dowsils ang epekto ng 4th grade Wood Element Force kapag nag-condense sila ng Dowsil. Humingi lang kay Yuhi ng anumang cultivation materials. Kung hindi mo kaya gawin mo, ikaw ang sisigat. Nagulat si Guo Ziyan at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang 12 ng mga baluktot na tao, ang kanyang mukha ay nagdidilim. Hindi may kakaila na ang ilan sa mga taong ito ay may disenteng kakayahan, habang ang iba ay may katamtamang kakayahan. Kung patuloy silang maglilinang ng hakbang-hakbang, ang pag-abot sa 3rd grade Wood Element Force ang magiging limitasyon. Gusto talaga ni Yang Kai na ang kanilang mga Dowsil ay makatiis man lang sa 4th grade Wood Element Force. Sa madaling salita, kapag nagtagumpay sila, ang 12 ng mga taong ito ay magiging mga eksperto sa 4th grade Wood Element Force sa hinaharap, o mas mataas pa. Ano ang sinusubukang gawin ng kanyang master? Isang nakakagulat na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Guo Ziyan. Hindi siya naglakas loob na mag-isip ng malalim tungkol dito, ngunit nakakuyong pa rin ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Master, huwag kang mag-alala. Kung sino man ang hindi makatugon sa mga kinakailangan, ang hamak na ito ay kukunin muna ang kanilang buhay aso. Hindi ako mawawalan ng mukha para sa master. Sa pagkakataong ito, halos 12 ng mga tao ang nagdilim. Alam nilang lahat na si Commander Guo ay may prangka na personalidad at hindi ngumingiti. Nang sabihin niyang kukunin niya ang kanilang aso, hindi siya nagbibiro. Kung hindi nila na-meet ang requirements, baka mapatay talaga sila. Sandaling nang inig ang kanilang mga paa at nakaramdam ng pait ang kanilang mga bibig. Sige, makakaalis na kayong lahat. Commander Guo, manatili ka.
Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Magalang na umatras ang lahat. Umupo si Yang Kai sa kanyang upuan at tumingin kay Guo Ziyan na may kaunting pag-aalala, sinabing. Great Commander, nasa second grade ka na, kaya hindi ka na makakabalik at mag-recultivate. Anong gantimpala ang gusto mo? Hindi ko alam kung ano ang ibibigay sa iyo. Ngumiti si Guo Ziyan. Masyadong seryoso ang Master. Ang paglilingkod sa Master ay bahagi ng tungkulin ng hamak na ito. Paano ako mangangahas na humingi ng anumang gantimpala? Ngumisi si Yang Kai. Kumita na ako sa pagkakataong ito, kumita na ako. Kinuha mo ang mga tao para tingnan ang space rings, kaya dapat alam mo rin ito. Ngayong kumita na ako, natural na hindi kita iiwan. Lahat ng iba ay may natamo, at ikaw ang may pinakamaraming naiambag, kaya hindi ka basta-bastang kukuha ng wala. Sinabi ni Guo Ziyan. Master, ang hamak na ito ay talagang. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing. Pag-isipan mong mabuti, palaging may gusto ka. Paano kung bibigyan kita ng 10 milyong heaven opening pills? Maaari mong ibalik ang mga ito at linangin ng mabuti. Balang araw, magagawa mong makapasok sa 4th grade heaven opening realm. Nagulat si Guo Ziyan. Ang master na ito ay talagang tapat, nagbibigay ng 10 milyong heaven opening pills ng ganoon-ganoon. Si Guo Ziyan ay nagsilbi bilang commander sa Qixing sa loob ng maraming taon, ngunit bale 10 milyong heaven opening pills, wala man lang siyang 1 milyon. Lalo niyang naramdaman ang sinseridad ni Yang Kai sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Guo Ziyan, kinamot ang kanyang pisngi, at sinabing. Master, ang hamak na ito ay may anak na babae. Mapagpasyahang sinabi ni Yang Kai. Ang haring ito ay mayroon ng maraming asawa at babae. Bago ako umalis, sinabihan akong huwag magloko sa labas. Namula ang mukha ni Guo Ziyan. Master, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang mapagpakumbaba na anak na babae na ito ay nilinang na ngayon sa Emperor Realm. Kapag ang hamak na ito ay umalis sa Great Void Realm, malamang nasisimulan niyang paikliin ang Yin at Yang 5 elements at susubukan na makalusot sa Heaven Opening Realm. Ang hamak na ito ay gustong humingi ng ilang bagay para sa kanya. Biglang naging interesado si Yang Kai. Oh, kumusta ang kakayahan ng iyong anak na babae? Nagliwanag ang mukha ni Guo Ziyan. Talagang mas mahusay ang kanyang kakayahan kaysa sa matandang ito. May pag-asa siyang makapasok sa mid-grade heaven opening realm. Mabuti yan. Tumanggo si Yang Kai. Nasaan siya? Dalhin mo siya rito para makita ko. Kung talagang mahusay ang kanyang kakayahan, bibigyan kita ng material na 6th grade. Martial Peak, Kabanata 4055. Pagsasanay sa Crouching Dragon Mountain. Ngumiti si Guo Ziyan. Wala siya sa Star City. Master, alam mo rin kung ano ang sitwasyon sa Star City. Araw-araw, may mga kislap ng liwanag at mga espada, at walang katapusang mga labanan. Ang hamak na ito ay dinidilaan ng dugo sa kanyang talem, kaya't ang hamak na ito ay maaaring nasangkot sa kanya isang araw. Ang kanyang ina ay namatay ng bata pa, kaya't ang hamak na ito ay ipinadala na siya sa isang lugar upang mag-cultivate. Tumanggo si Yang Kai. Ito ay maaaring ituring na isang makitid na pagtakas. Kung talagang nanatili siya kay Guo Ziyan sa Star City, malamang na nadala siya sa Great Cosmological Realm. Kung nangyari yon, mahirap sabihin kung siya ay namatay o hindi. Kapag umalis tayo sa Great Cosmological Realm sa hinaharap, dalhin mo siya rito. Ibibigay ko sa kanya ang anumang kailangan niya. Tuwang-tuwang sinabi ni Guo Ziyan. Ang hamak na ito ay nagpapasalamat kay Master. Inumin mo rin itong Heaven Opening Pills. Kakailanganin mo ang mga ito para sa iyong cultivation. Inihagis ni Yang Kai ang isang space ring. Nahuli ito ni Guo Ziyan. Iniskan ito gamit ang kanyang divine sense, at napabulalas. Master, sobra na ito. Mayroong hindi bababa sa 10 milyong heaven opening pills na nakatambak na parang isang maliit na bundok sa loob. Kunin mo na lang. Kung hindi mo magagamit, ibigay mo na lang sa mga subordinate mo. Tumayo si Yang Kai at naglakad patungo sa inner room. Magpapahinga ako saglit. Kung kailangan mong hanapin si Yuhi, natural na sasabihin niya sa akin. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Yang Kai, si Guo Ziyan ay lumuha ng pasasalamat at hindi napigil ang maramdaman na handa siyang mamatay para sa kanyang kaibigan. Kinuyam ang kanyang mga kamao, mabilis niyang sinabi. Naiintindihan ng hamak na ito. Nang bumalik si Yang Kai sa kanyang silid, ang kanyang figure ay kumikislap at nawala. Nang muli siyang lumitaw, malalim na siya sa kabundukan. Sa nakalipas na 10 araw, habang sinusuri ni Guo Ziyan at ng iba pa ang space rings, hindi naging idle si Yang Kai. Ang akala ng lahat ay nasa kanyang mansyon, ngunit sa katunayan, naubusan na siya. Dahil alam niya na ang Great Cosmological Realm ay hindi kasing simple ng inaakala niya, at kahit na ang mga Divine Spirit ay matatagpuan, natural na may mga plano si Yang Kai.
Sa nakalipas na 10 araw, tumakbo siya sa ilang lugar at umalis sa ilang ruta ng pagtakas, baka sakaling may mangyari isang araw upang siya ay maka-address ng mahinahon. Iniwan niya ang Space Spirit Bead sa mga pinakaliblib na lugar. Hanggat hindi siya nakalock, walang makakapidyo sa kanyang mga galaw. Ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay Crouching Dragon Mountain, ang lugar kung saan nakuha ni Yang Kai ang Earth Dragon Ball. Noon, may Scarlet Flood Dragon na nakapulupot sa lugar na ito. Ang mabangis na aura nito ay tumagos sa hangin, at walang kakaibang hayop ang nangahas na lumapit. Matapos alisin ni Yang Kai ang Scarlet Flood Dragon, naging baog ang lugar na ito. Hindi pumunta si Yang Kai dito para maghanap ng ilang uri ng precious treasure. Sa halip, ito ay para sa kapakanan ng paglilinang. Sa pakikipaglaban sa Mantis Head noong araw na iyon, ang Katanji tanging saber skills ng kanyang kalaban ay labis na ikinagulat ni Yang Kai at pinahintulutan siyang makita ang sarili niyang mga pagkukulang. Ang Black Dragon Spear ay isang artifact na nanginginig sa langit sa kanyang mga kamay at talagang hindi niya kayang gamitin ang lakas nito. Ang kanyang pinaasa ay ang talas ng Black Dragon Spear at ang kanyang sariling kapangyarihan. Wala siyang gaanong natamo sa Tao of the Spear. Noong nakaraang pagkakataon, gumamit siya ng trick para patayin ang Mantis Head sa swerte. Kung naging maingat ang Mantis Head laban sa kanya, maaaring hindi magtagumpay si Yang Kai. Bagamat ito ay kagiat na paikliin ang kapangyarihan ng Yin at Yang at ng 5 elements, kahit na ang pinakamatalinong may bahay ay hindi maaaring magluto ng walang kanin. Kung walang angkop na materyales, hindi handa si Yang Kai na madaling paikliin ang kapangyarihan, baka pagsisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngayong mayroon na siyang mahusay na katulong tulad ni Chixing, naniwala si Yang Kai na kung ang mga materyales sa itaas ng 7th grade ay lilito sa Great Cosmological Realm, tiyak na malalaman niya ang tungkol dito, kaya hindi na niya kailangang personal na maghanap ng anuman. Habang naghihintay, natural na magagawa ni Yang Kai ang iba pang mga bagay. Ang natagpuan ni Guo Ziyan at ng iba pa sa 10,000 space rings ay hindi lamang isang malaking halaga ng kayamanan, kundi pati na rin ang maraming secret techniques at secret manuals, na marami sa mga ito ay nauugnay sa Tao of the Spear. Inayos sila ni Yang Kai at naghanda na pag-aralan itong mabuti at sistematikong linangin ang mga ito. Ang Black Dragon Spear ang pinakadakilang tiwala niya ngayon. Kung gusto niyang ganap na ipakita ang kapangyarihan ng Black Dragon Spear sa hinaharap, ang mga pamamaraan ng cultivation na ito ay mahalaga. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Yang Kai na linangin ang kanyang spear skills. Sa halip, tumayo siya sa tuktok ng isang bundok, ipinikit ang kanyang mga mata, at maingat na inunawa ang dawsil. Kumalat ang mahinang nakakapasong init mula sa katawan ni Yang Kai, na nagpapadilim sa hangin sa paligid niya at naging sanhi ng pag-iba-iba ng espasyo sa paligid niya. Golden Crow Casting Sun. Biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, at isang Great Sun ang biglang lumutang sa kanyang likuran. Ang araw ay kasing init ng apoy, na parabang may bilog na araw na nakasabit sa kalangitan, at sa loob ng bilog na araw na iyon, may 3 paa na Golden Crow na lumilipad sa paligid. Patuloy na bumuhos ang malakas na kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Nang ihayag ang Divine Technique aspect na ito, naramdaman ni Yang Kai na siya ay muling isinilang, at mayroong hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ngayon, alam na rin niya na ito ay isang Divine Ability Dharma Idol. Si Yuhi ang naglaan ng oras para sabihin sa kanya. Naaalala pa rin ni Yang Kai ang komplikadong ekspresyon sa mukha ni Yuhi nang sabihin niya ito sa kanya. Tanging ang mga may lakas ng 7th grade at mas mataas ang makakapag-condense ng Divine Technique aspect. Sa buong kasaysayan, ang mga nakakaunawa sa Divine Technique aspect sa antas ng Emperor Realm at nagtataglay ng Divine Technique aspect ay pawang mga top-notch henyo. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga master ng Heavenly Blessed Land ngayon, na nangingibabaw sa kanilang sariling mga teritoryo. Hindi alam ni Yang Kai kung paano niya ito magagawa. Dati, siya ay nag-iisa upang maunawaan ang Divine Technique. Bagamat gusto niyang gamitin ang labanan sa buhay at kamatayan upang pasiglahin ang kanyang potensyal, ang resulta ay lampas sa kanyang inaasahan. Sa oras na iyon, isang flash ng inspirasyon ang kumislap sa kanyang isipan, at ang Golden Crow Primordial Fire sa kanyang dawsil ay kumulo, na nagparamdam sa kanya na parang nakita niya ang eksena ng Golden Crow na nagcast ng Great Sun. Walang kamalay-malay, na-activate niya ang Divine Technique aspect. Ito ay natural, at walang kahit kititing na kalabuan. Sinabi ni Yuhi na kapag na-activate na ang Divine Technique aspect, malalaman ng sino mang may kaunting kaalaman na pinaikli ni Yang Kai ang 7th level Golden Crow Primordial Fire. Ito ay isang bagay na hindi may tatago sa lahat. Walang gustong itago si Yang Kai. Kung siya ay nalantad, gayon din. Sa anumang kaso, sa Great Cosmological Realm, walang makakagawa sa kanya.
Nang umalis siya sa Great Cosmological Realm, sino ang nakakaalam kung susulong siya sa Heaven Opening Realm? Sa panahong iyon, sa malawak na mundong ito, sino ang dapat niyang katakutin? Tahimik na nararamdaman ang kapangyarihan ng Divine Technique aspect, ang momentum ni Yang Kai ay patuloy na tumaas. Pakiramdam niya ay pumuputok ang kanyang kasalukuyang lakas. Kahit na may first grade or second grade Heaven Opening Realm sa harap niya, maaari pa rin niyang pasabugan ang mga ito. Hindi siya kayang patayin ng isang tao sa low-grade Heaven Opening Realm sa isang one-on-one na labanan. Gayunpaman, ang pagkonsumo ay talagang kahanga-hanga. Sa sandaling lumitaw ang Golden Crow casting the Sun aspect, naramdaman ni Yang Kai ang kapangyarihan sa kanyang katawan na mabilis na umaagos, tulad ng isang baha na nagbukas ng mga pintuan ng baha. Sa bilis na ito, natakot siya na wala pang kalahating oras, hindi na ma-maintain ang aspect. Sa panahon ng pakikipaglaban sa Sword Pavilion noong araw na iyon, kahit na hindi pa nagkalat ang aspect, kinailangan ni Yang Kai na iwaksi ang kanyang sarili. Tila ang bagay na ito ay magagamit lamang bilang isang trump card. Kapag nagamit na ito, kailangan niyang patayin ang kalaban sa pinakamaikling panahon na posible. Kung hindi, siya ay magdaranas ng kapahamakan. Nagpakawala ng mahinang hininga, binawi ni Yang Kai ang aspect, at sa wakas ay tumigil ang patuloy na dumadaloy na kapangyarihan. Sa isang pag-iisip, ang mga kalasag ng dragon ay umaaligid sa kanya. Ang bawat isa sa mga kalasag ng dragon na ito ay isang higanteng dragon na konektado ang ulo sa buntot, na walang katapusang umiikot, na bumubuo ng hugis ng isang kalasag. Sila ay natatakpan ng mga kaliskis ng dragon, at ang kanilang mga kuko at pangil ay kitang-kita. Sa isang sulyap, masasabi na sila ay walang katulad na matatag. Ito ay ang Divine Technique lamang, hindi ang aspect. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Naintindihan niya ang Divine Technique mula sa Dragon Pearl, kaya bigla siyang nagkaroon ng ideya na maunawaan ang kapangyarihan ng kahoy at apoy. Gusto niyang makita kung may naiintindihan siya mula sa kapangyarihan ng kahoy at apoy. In the end, ginawa niya talaga. Ang Dragon Shield Secret Technique ay ang Divine Technique ng higanteng dragon noong ito ay nabubuhay pa, at ito ay napanatili sa Dragon Pearl. Si Yang Kai ay may pinagmulan ng Dragon Race at ang linya ng dugo ng Dragon Race, kaya madali niya itong naiintindihan. Kung ito ay ibang tao, hindi sila magiging maswerte. Gayunpaman, ang Dragon Shield na ito ay ang secret technique ng higanteng dragon noong ito ay nabubuhay pa. Ngayong ina-activate na ito ni Yang Kai, sa mahigpit na pagsasalita, ito ay dahil naintindihan niya ito at ginamit niya ito mismo. Pinahintulutan siya ng Golden Crow True Fire na maunawaan ang Divine Technique, Golden Crow Casting Sun, ngunit paano ang Earthen Dragon Pearl? Paano naman ang Immortal Tree? May iba pa kaya siyang mauunawaan mula rito? Ang puso ni Yang Kai ay hindi mapakali, at hindi siya makapaghintay na isawsaw ang kanyang isip sa Dowsil. Gayunpaman, sa wakas ay pinigilan niya ang mga iniisip sa kanyang puso. Ang kakayahang maunawaan ng Golden Crow Casting Sun ay isang stroke ng swerte at pagkakataon. Kung magpapatuloy siya, baka hindi siya magkaroon ng ganoong swerte. Inalis ang nakakagambalang mga iniisip sa kanyang puso, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid at nagsimulang abala sa kanyang sarili. Makalipas ang isang oras, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy ang nakaupo sa tuktok ng bundok. Ang kahoy na bahay na ito ay hindi gaanong kahoy na bahay kundi isang maliit na pavilion. Ito ay maaliwalas sa lahat ng panig at tanging ang itaas na palapag lamang ang nasisilungan. Naglabas si Yang Kai ng isang unan mula sa kanyang space ring, naupo ng naka-cross-leg, at naglabas ng isang malaking tumpok ng mga jade slip, inilagay ang mga ito sa kanyang harapan. Mayroong hindi bababa sa 1,000 sa mga jade slip na ito, na lahat ay nauugnay sa spear techniques at spear daw. Dahil gusto niyang sistematikong linangin ang kanyang spear techniques, natural na kailangan ng maraming pagbabasa. Ang ilan sa mga impormasyon sa mga jade slip na ito ay maaaring walang halaga, ngunit hanggat maaari niyang alisin ang mga dumi at panatilihin ang mga asensya, naniniwala si Yang Kai na may makukuha siya. Casual na kumukuha ng jade slip, sinimulan itong suriin ni Yang Kai. Saglit na nag-isip si Yang Kai at nagsimulang tahimik na maghinuha sa kanyang puso. Naitala sa jade slip na ito ang isang secret technique na maaaring pumatay ng 10 tao gamit ang isang sibat. Nangangailangan ito ng napakalakas na pagsabog ng kapangyarihan. Ang bawat hampas ng sibat ay mas mabilis kaysa sa huli, at pagkatapos ng 10 sibat, ang kapangyarihan ay dadami. Hindi alam ni Yang Kai kung aling malas na bastos ang kabilang sa jade slip na ito, ngunit sa opinyon ni Yang Kai, itong 10 spear kill ay medyo marangya. Sa isang labanan sa buhay o kamatayan, sino ang mag-iipon ng sapat na lakas upang magpaputok ng 10 sibat ng magkasunod? Kapag nasira ang combo, ang spear technique na ito ay mawawalan ng silbi.
Pagkaraan ng ilang sandali, itinapon ni Yang Kai ang Jade Slip at kinuha ang isa pa para suriin. Lumipas ang mga araw, at hindi sumisikat o bumagsak ang araw at buwan sa Great Cosmological Realm. Nang hindi alam ang paglipas ng panahon, unti-unting tumaas ang bilang ng mga Jade Slip na itinapon ni Yang Kai. Siya ay lubusang nalubog sa mga misteryong naitala sa mga Jade Slip na ito, na hinuhusgahan ang sunod-sunod na secret technique sa kanyang puso. Walang napakaraming powerhouse sa libu-libong tao na ito, kaya natural na walang mataas na grado ang secret techniques na taglay nila. Gayunpaman, angkop ito para sa isang baguhang spear daw tulad ni Yang Kai. Kung bibigyan siya ng isang bagay na napakalalim, maaaring hindi niya ito mauunawaan. Kung tutusin, hindi pa siya nakikisawsaw sa mga ito. Gayunpaman, sa landas ng martial daw, maaaring makabisado ng isa ang lahat ng ito. Maaaring ito ay mahirap o simple, at ang lahat ay nakasalalay sa sariling pangunawa. Makalipas ang isang buwan, inihagis ni Yang Kai ang huling Jade Slip. Nang iangat niya ang kanyang mga mata, walang kahit katiting na pagod, ngunit sa halip, siya ay nasa mataas na espiritu. Bagamat siya ay nakaupo doon, may misteryosong aura na bumabalot sa kanyang paligid, na para bang isa siyang mahabang sibat. Nabuo ang spear intent, at hinuhusgahan ni Yang Kai ang mga bagay na naitala sa libu-libong Jade Slip sa panahong ito. Bagamat hindi pa talaga siya nakagalaw, ang spear daw ay may tatak sa kanyang isipan. Martial Peak, Kabanata 4056. Nandito ka ba para maghiganti? Dahan-daang bumangon, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinawakan ang hangin, tinawag ang Black Dragon Spear. Hawak ang sibat sa kamay, biglang nagiba ang aura niya at medyo iba ang pakiramdam niya. Noong nakaraan, kapag hawak niya ang Black Dragon Spear, naramdaman lang niya na may hawak siyang isang malakas na sandata sa pagpatay, ngunit ngayon na hawak niya ang sibat na ito, may kakaibang pakiramdam ng pagkakaisa, na para bang ang Black Dragon Spear ay isang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga bulaklak ng sibat ay kumikislap habang itinutulak ni Yang Kai ang kanyang sibat. Isang spear 10 kills. Dong, 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 dong. 10 sibat na bulaklak sa isang iglap, isa sa ibabaw ng isa, bawat sibat ay mas mabilis kaysa sa huli, patong-patong. Nang tumusok ang huling sibat, ang lakas nito ay talagang ilang beses na mas malakas kaysa sa unang sibat. Bagamat ito ang kanyang unang pagkakataon na maglinang ng isang sikretong pamamaraan na may kaugnayan sa sibat, pagkatapos ng isang buwang pag-aaral, bilang karagdagan sa kanyang sariling matibay na pundasyon, sapat na para sa kanya na maayos na maipakita ang isang spear 10 kills na ito. Hindi huminto ang sibat, at hindi siya tumigil sa pagsasayaw. Nagbago ang aura ni Yang Kai, at ang Black Dragon Spear ay biglang nanginig, na parang naging kidlat na tumagos sa kawalan. Lightning Spear Execution. Ang paglipat na ito ay nangangailangan ng isang taong nagal-inang ng isang kidlat na katangian ng sekretong pamamaraan o lihim na pamamaraan upang maipakita ito ng buo. Kapag nilinang sa tuktok, kapag ang sibat ay natulak, maaari itong magpatawag ng kidlat mula sa siyam na langit upang tamaan ang kalaban. Walang nilinang si Yang Kai na may kaugnayan sa kidlat, kaya ang sibat na ito ay nakakagalaw lamang, ngunit hindi ang ritmo. Ito ay isang bagay na hindi maaaring pilitin. Hindi maaaring linangin ni Yang Kai ang isa pang lihim na pamamaraan ng katangian ng kidlat para lamang linangin itong Lightning Spear Execution. Siya ay pumunta dito pangunahin upang pinuhin ang kanyang sariling landas ng sibat, upang ang Black Dragon Spear ay makapagpakita ng higit na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ang sibat ay muling bumaling, pinupuno ang kalangitan ng mga imahe ng sibat, naging isang bakal na pader, na pinoprotektahan siya. Spear Dragon Wall. Nakapagtataka, ito ay isang bihirang defensive spear technique. Ang sibat ay ang hari ng mga sandata, at lahat ng gumagamit ng sibat ay hinabol ang landas ng lakas at kabangisan. Nagsumikap silang patayin ang kalaban sa pinakamabilis na bilis, at karaniwang hindi isinasaalang-alang ang usapin ng depensa, dahil sa sandaling magkaroon sila ng ganoong pag-iisip, hihina sila sa kanilang momentum, at magiging dehado sa labanan. Gayunpaman, ang Spear Dragon Wall na ito ay isang magandang defensive technique. Bukod dito, mayroon itong kakayahang umatake habang nagtatanggol. Iniangat ni Yang Kai ang Black Dragon Spear at itinapon ang Heaven and Earth Break. Ang mga diskarte sa spear ay namumulaklak sa mga kamay ni Yang Kai at ang mga lihim na pamamaraan na naitala sa mga Jade Slip ay ipinakita ni Yang Kai ng maayos. Sa isang iglap, sa tuktok ng bundok, ang tunog ng hangin na napunit at ang mahinang dagandong ng isang dragon ay maririnig. Unti-unting nakalimutan ni Yang Kai ang paglipas ng panahon at lahat ng bagay sa paligid niya. Siya ay lubusang nalubog sa napakagandang kaharian na ito. Nakakuha si Yang Kai ng mahigit 1,000 Jade Slip na may kaugnayan sa Spear Arts. Sa madaling salita, mahigit 1,000 Spear Arts ang naitala sa mga Jade Slip na iyon.
Pagkatapos ng isang buwan ng pagmumuni-muni, kabisado na ni Yang Kai ang mga sining ng sibat na ito. Kahit na ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang mga ito, hindi ito mahirap intindihin. Talaga, nagamit niya ang mga ito ng buo. Kung gaano sila kalakas, mahirap sabihin. Sa oras na naipakita ni Yang Kai ang lahat ng libu-libong diskarteng ito, 6 na araw na ang lumipas. Walang tigil, muling sinaksak ni Yang Kai gamit ang isang sibat, simula sa simula. Walang nagtuturo sa kanya kung paano linangin ang spear arts, kaya ang sarili lamang niya ang kanyang maaasahan. Kaya, gagamitin niya ang hanggal na pamamaraang ito. Pagdating ng araw na may hawak siyang mahabang sibat, natural na dumadaloy ang kanyang spear arts at magtatagumpay siya. Lumipas ang oras at lumipas ang isang buwan. Pagkatapos ng huling saksak, binawi ni Yang Kai ang kanyang sibat at tumayo ng tuwid. Sa isang buwang ito, ipinakita ni Yang Kai ang libu-libong sining ng sibat nang hindi bababa sa 5 beses. Habang patuloy niyang ipinapakita ang mga ito, napagtanto niyang hindi pa niya naiintindihan ang mga iyon noong panahong iyon. Bagamat ang ilan sa mga sining ng sibat na ito ay hindi masyadong mataas ang antas, maraming lugar kung saan mayroong ilang magagandang ideya na nagpaningning sa kanyang mga mata. Bukod dito, sa mas maraming ipinakita niya ang mga ito, mas nagagawa niyang mahukay ang ilang mga bagay mula sa mga sining ng sibat na ito. Matapos pakalmeyan ang kanyang umaalo na dugo, iniligpit ni Yang Kai ang Black Dragon Spear at inayos ang kanyang mga damit. Nag-flash ang kanyang figure at bumalik siya sa Star City. Sa pagpoposisyon ng Space Spirit Bead, maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Bagamat hindi pa siya nakontak ni Yuhi kamakailan, kaya't hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking nangyayari sa Star City, kailangan pa rin niyang ipakita ang kanyang mukha paminsan-minsan. Kung hindi, paano niya matiis na matakpan ang kanyang paglilinang? Paglabas mula sa side room, iniskan ni Yang Kai ang lugar gamit ang kanyang Divine Sense at nakita ang lokasyon ni Guo Ziyan. Nagpadala siya ng mensahe at hiniling kay Guo Ziyan na puntahan siya. Ilang sandali pa, sa Courtyard Pavilion, nakita ni Yang Kai si Guo Ziyan. Pagkatapos ng nakaraang insidente, halatang mas magalang si Guo Ziyan kay Yang Kai. Marahil ito ay dahil sa kanyang anak na babae, o marahil ito ay dahil nakita niya na si Yang Kai ay isang tao sa kanyang salita. Pagkatapos siyang batiin, nagtanong si Yang Kai, "May nangyayari ba kamakailan?" Ngumiti si Guo Ziyan at sinabing, "Salamat sa mga pagpapala ni Master, naging mapayapa ito kamakailan." Pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita, nalaman din ni Yang Kai ang tungkol sa kanyang pagliban kamakailan. Una, ang 12 ng mga tao sa ilalim niya ay karaniwang lahat ay naglilinang. Ang mga binigyan ng gantimpala ni Yang Kai ay natural na pinadalisay ang kapangyarihan ng Yin at Yang at ang 5 elements. Ang mga hindi nag-condensed ng Dowsil ay nagpapatibay sa kanilang pundasyon sa ilalim ng pangangasiwa at paggabay ni Guo Ziyan. Sila ay nagsusumikap na gawing mas malakas ang Dowsil na kanilang na-condensed sa hinaharap upang makayanan nito ang lakas ng mas mataas na grado. Tapos may Star City at Crimson Star. Ipinakalat ng Crimson Star ang balita na si Yang Kai ay naging isang consecrator at walang kwentang itinaguyod ito. Ang reputasyon ng Crimson Star, na bumagsak sa ilalim, ay tumaas. Sa kasalukuyan, masasabing ang Crimson Star ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Great Cosmological Realm. Kamakailan lamang, umabot sa 5,000 tao ang na-recruit nila. Ilang beses ding pinalawak ang buong Star City. Maging ito ay ang lugar o ang cultivator na nagtipon dito, ito ay higit sa 3 hanggang 4 na beses na higit pa kaysa dati. Si Yuhi ay nasa panig ni Crimson Star sa lahat ng oras na ito dahil kailangan niyang subaybayan ang kita ng Crimson Star upang maiwasan ang mga taong iyon na gumawa ng anuman. Pagkatapos ng lahat, 70% ng kita ay nagmula kay Yang Kai. Hindi siya bumalik sa nakalipas na 2 buwan. Ang 3 disipulo ng Great Moon Province, na pinamumunuan ni Meng Hong, ay naglilinang din sa pag-iisa. Maging si Chen Yu ay pinag-iiba ang kapangyarihan ng Yin at Yang at ang 5 elements. Napakamot ng ulo si Guo Ziyan sa kahihiyan at sinabing, "Ako lang ang librara ngayon. Kung may sasabihin si Master, sabihin mo lang sa akin at gagawin ko ito para sa iyo." Ang kanyang second grade Heaven Opening Realm ay naayos na. Bukod sa pag-inom ng Heaven Opening Pill para dahan-daang mapabuti ang kanyang grado, wala siyang masyadong pag-asa. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring minamali. Ang pagpapabuti ng grado ng Heaven Opening Realm ay ang akumulasyon ng mga taon at buwan. Hindi ito magagawa ng magdamag. Paanong may sasabihin sa kanya si Yang Kai? Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang pinakamahusay para sa kanya. Kaya niyang linangin ang kapayapaan at tamasahin ang mga bunga ng pagpapagal ng iba. Maaari na lamang niyang hintayin ang mga materyales ng 7th grade pataas na lumitaw at tingnan.
Kung maaari niyang ganap na i-condense ang yin at yang at ang 5 elements bago magsara ang Great Cosmological Realm, magiging perpekto iyon. Nang iwagayway niya ang kanyang kamay para paalisin si Guo Ziyan at naghahanda ng bumalik sa Crouching Dragon Mountain para magtanim, biglang sumimangot si Yang Kai at walang imak na sinabi. Ang dalawang lalaking ito. Bago pa man siya matapos magsalita ay may umalangaw mula sa lupa, parang kumukulog. Nagbago ang ekspresyon ni Guo Ziyan. Inilabas niya ang kanyang saber at hamarang sa harap ni Yang Kai. Ang kanyang aura ay parang cheetah na malapit ng manghuli habang nakatitig sa lupa. Tinapik siya ni Yang Kai sa balikat, na nagpapahiwatig na kumalma siya. Ito ang aking dalawang espiritong hayop. Naramdaman siguro nila ang aura ko at pumunta sila para humingi ng pagkain. Sa isang kalabog, isang malaking bunganga ang lumitaw sa lupa. Mula sa bunganga, nakaunat ang isang nanginginig na bibig. Pagkatapos, isang madulas at itim na nilalang ang sumugod sa looban at tinangay ang rockery at pavilion. Ang kasuklam-suklam na lalaking ito ay walang iba kundi ang Earth Dragon. Pagkatapos ng Earth Dragon, sumugod din ang Scarlet Flood Dragon. Pareho silang ilang dosenang talampakan ng haba, at bagamat hindi maliit ang looban, agad itong napuno ng kanilang mga galaw. Si Guo Ziyan ay pasuray-suray na paatras, ngunit walang kahit isang lugar na makatayuan. Wala siyang choice kundi lumipad sa himpapawid at tumingin sa ibaba na walang imak na ekspresyon. Nanatili ang Earth Dragon sa paligid ni Yang Kai, ang bibig nito ay walang katapusang nanginginig, paminsan-minsan ay bumubukas para makita niya. Ang kahulugan nito ay hindi maaaring maging mas malinaw. Bagamat hindi ginawa ng Scarlet Flood Dragon, lumilibot ito sa paligid ni Yang Kai, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Yang Kai. Noong una niyang nakilala ang dalawang lalaking ito, pareho silang mga 300 talampakan ang haba, ngunit ngayon ay pareho silang lumaki sa 400 hanggang 500 talampakan. Masasabing lumaki sila ng husto. Para sa mga mabangis na hayop na tulad nila, mas malaki ang kanilang mga katawan, mas malakas sila. Ito dapat ang epekto ng Dragon Blood Pill. Si Yang Kai ay nangolekta ng Dragon Blood Flowers mula sa Crouching Dragon Mountain. Ang grado ay napakataas, kaya ang Dragon Blood Pills na pinino mula sa kanila ay natural na hindi pangkaraniwan. Kamakailan, noong nililinang niya ang kanyang mga sining ng sibat, hindi niya nakalimutang kunin ang mga ito. Malinaw na napabuti siya nito. Kung kahit siya ay ganito, hindi na kailangang banggitin ang Earth Dragon at Scarlet Flood Dragon. Hindi maliit ang dami ng Dragon Blood Pills na pinino noong nakaraan. Bukod dito, ang lugar na iyon ay teritoryo ng Scarlet Flood Dragon. Ninakawan ni Yang Kai ang Scarlet Flood Dragon, at ngayong dumating sila para humingi ng pagkain, paanong hindi ito ibibigay ni Yang Kai sa kanila? Kung ibinigay niya ang mga ito sa Scarlet Flood Dragon, paano may iwan ang Earth Dragon? Sa kabutihang palad, ang kanilang mga pangangailangan ay hindi masyadong mataas. Paminsan-minsan ang pagkuha ng isa ay sapat na upang masiyahan sila, at ito ay sapat na para sa kanila na matunon ng mahabang panahon. Kung masyadong mataas ang kanilang mga pangangailangan, hindi papayag si Yang Kai na makipaghiwalay sa kanila. 2 Dragon Blood Pills ang itinapon, at masayang nilamon ito ng Earth Dragon at Scarlet Flood Dragon. Inalog ng Earth Dragon ang buntot nito at bumulusok pabalik sa kuweba, nawala. Gayunpaman, hindi umalis ang Scarlet Flood Dragon. Sa halip, nagpadala ito ng mensahe kay Yang Kai na may banal na kahulugan. Sa pagkonsumo ng Dragon Blood Pills, tumaas ang kanilang katalinuhan, at hindi mahirap para sa kanila na magpadala ng ilang simpleng mensahe. Sumimangot si Yang Kai, nagtaka. Bakit siya nandito? Muling lumubog ang Divine Sense ng Scarlet Flood Dragon. Ilang sandali pa, tumango si Yang Kai at sinabing, "Alam ko, huwag kang matakot. Titingnan ko." Pagkaalis ng Scarlet Flood Dragon sa kuweba, sinabi ni Yang Kai kay Guo Ziyan. "Aalis ako sandali," mabilis na sinabi ni Guo Ziyan. "Kung gayon ang subordinate na ito ay sasamahan ka. Hindi na kailangan, makakakita ako ng isang matandang kaibigan." Nang bumagsak ang mga salita, nawala na si Yang Kai, naiwan si Guo Ziyan na naguguluhan, hindi alam kung sino ang matandang kaibigan na iyon. 100 milya ang layo mula sa Star City, sa tuktok ng isang maliit na bundok, mayroong isang kahoy na bahay. Sa harap ng bahay, isang magandang babae ang nakatingin sa Star City, hindi gumagalaw na parang bahura. Parang may malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha na naging dahilan ng pagkagulo ng kanyang mahabang buhok. Ang babae ay likas na nadama na may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. Nang makaramdam siya ng pagdududa, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. "Hinahanap mo ba ako para sa paghihiganti?" Nagulat ang babae at mabilis na tumalikod ngunit matapos makita ang mukha ng lalaki ay nakahinga siya ng maluwag.
Kakaibang tumingin si Yang Kai sa kanya at umiling. Walang mamamatay tao na layunin, walang sama ng loob. Kung hindi mo ako hinahanap para sa paghihiganti, bakit mo tinatitigan ang aking mga galaw? Ang babaeng ito ay si Luzu ng Sword Pavilion. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit siya lalabas dito.